Marimar's point of view. Nakakunot na mukha ko habang sumusunod kay Sir Marcus. Kung kanina ay nakaramdam ako ng tuwa matapos itong bilhin ang mga damit na gusto ko, ngayon ay naiinis na ako dito dahil ginawa ko nitong alalay. Sobrang bigat na ng mga dala ko ngayon at anumang oras ay babagsak na yun. Naiinis ako kay Marcus dahil kung ano-ano ang binibili nito. At pagkatapos ay itatambak sa akin? Sir! Agaw pansin ko sa binata na ngayon ay nasa unahan ko at patuloy na naglalakad. Hindi man lang ako nito pinansin. Hey, sir! Tulungan mo naman ako dito! Sigaw ko na dito para lang agawin ang atensyon nito. Napasimangot na lang ako nang hindi pa rin ako nito pinansin. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Mga ilang segundo pa lang ang lumilipas nung mapansin ko na malayo na si Sir Marcus. Kaya naman sinubukan ko na lang itong habulin. Nagmamadali akong lumakad palapit dito pero hindi pa man ako nakakalapit ay bigla naman akong natapilok dahilan para mabitawan ko ang mga dala ko. Marcus! Inis na sigaw ko kay Sir Marcus. Dahilan para mapalingon ito. Ganon din ang ibang tao sa mall. Napakagatlabi ako dahil sa kahihiyan. Napansin ko naman na nakakunot noo ang binata. Ngumiti ako dito ng ubod tamis. What did you call me? You called me Marcus? Huwag kang gumawa ng skandalo dito. Baling sa akin ni Marcus. Ngumiti na lang ako dito. What happened with all that stuff? Bakit nasa lapag yung pinamili natin? Dagdag pa ng binata nung mapansin nito na nasa lapag na ang mga dala ko kanina. Patulong sir, ang dami mo kaya pinamili tapos naka-heels pa ako, kaya nahulog. Simpleng sagot ko habang nakangiti. Napansin ko na lalo pang kumunot ang noo ni Sir Marcus. Napasuklay pa ang mga daliri nito sa buhok nito dahil sa inis. And that is because wala kang alam. I didn't order you to wear that heels of yours. San bang planeta ka galing kang babae ka? Tanong pa sa akin ng binata. Napaisip naman ako ng malalim at napangiti ng matamis pagkatapos. Sa planeta mo, sir. Sagot ko naman dito. Umiwas bigla ng tingin sa akin si Sir Marcus. Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako o sadyang ngumiti ang binata. Ngumiti ka ba, sir? Kinilig ka sa sinabi ko? May panunukso sa tinig na tanong ko pa dito. Ang sabi kasi sa akin ni Lola Corazon ay ganun daw kiligin ang mga lalaki. Madalas ay palihim ng umingiti. Sinamaan naman ako nito ng tingin. Ang daldal mo. Let's go. I'll take these. Wika lang nito bago pinulot ang mga nahulog na gamit sa sahig at ito na ang nagdala. Nagsimula na ulit itong maglakad palayo sa akin. Hahakbang na rin sana ako para sumunod dito nung makaramdam ako ng pananakit sa paa. Resulta siguro ng pagkakatapilo ko kanina. Sir Marcus? Tawag ko sa binata na noon ay hindi pa masyadong nakakalayo sa akin. Agad naman ako nitong nilingon. What? Nakakunot ang noo na tanong nito. Ang hirap maglakad, sir. Ang sakit ng paa ko dahil... That's your fault. Putol nito sa sinasabi ko bago ako muling tinalikuran. Napasimangot na lang ako. Ang sama talaga ng ugali. Wika ko sa sarili. Sir! Patulong ako! Sigaw ko pa dito. Pero mukhang wala na itong naririnig. Marcus' point of view. Hindi ko na pinansin pa ang paulit-ulit na pagtawag sa akin ni Marimar. Naiinis ako sa babae dahil masyado na tong pasaway. Kinuha ko na nga dito ang ibang dala nito para hindi na mag-iingay pa in public. But now, she's asking me to help her walk? Pasaway na maid talaga. I'm her boss and I should be the one who will command her. But I noticed that the opposite things happen. That maid is manipulating me. Napakunot noo ako nang mapansin ko na parang wala nang tumatawag sa pangalan ko. Lumingon ako sa direksyon ni Marimar para alamin kung saan na naman nagpunta ang babaeng yun. Agad na akong nakaramdam ng galit nang makita ko na inaalalayan ito ng isang lalaki sa paglalakad nito. And that woman is smiling while staring at the man. Kainis! I really don't know why I have this urge to punch that man. I don't know why either why I'm so pissed right now. Hindi ko na malayan na naglalakad na pala ako pabalik sa kinaroroonan ng magaling kong maid. I hate this feeling.
What are you doing, woman? Inis na salubong ko kay Marimar na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang pagkakangiti sa lalaking kausap nito. Hindi ko alam kung bakit naiinis ako ng sobra, lalo na nung mapatingin ako sa kamay ng lalaki na ngayon ay nakaalalay sa bewang ni Marimar. What's wrong with me? Wika ko sa sarili. Don't touch her, utos ko dun sa lalaki. Hindi ko na rin maiwasan na tumingin dito ng masama. I really want him on the floor and punch him. Ow! Easy pare. I'm not going to fight you. I just want to help her. Nakangiting wika pa nung lalaki na tumingin pa kay Marimar at hindi pa rin inaalis ang pagkakahawak sa bewang ng dalaga. Bakit po pala bumalik kayo, Sir Marcus? Hindi ko na po kailangan tulong nyo. Tinutulungan na niya po ako. Salamat. Inosente pang wika ng magaling kong maid na nagawa pang ngumiti sa lalaking kasama nito habang nagpapasalamat. Huminga ako ng malalim. You're always welcome, babe. What? Babe? By the way, pare, get lost. Putol ko sa iba pang sasabihin ng lalaki bago walang sabi na inagaw mula rito si Marimar. Oy, sir! Anong ginagawa mo? Gulat na reaksyon pa ni Marimar nung basta ko na lang itong buhatin. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy na lang sa paglalakad kahit nahihirapan pa ako dito at sa mga pinamili namin. Oy, teka lang naman, sir. Magpapaalam muna ako dun sa tumulong sa akin. Wika pa ni Marimar, kaya naman lalo kong binilisan ang paglalakad. Salamat, mister! Sigaw pa ng dalaga dun sa lalaki kahit na malayo na kami. Napaasik na lang ako. Nang makarating kami sa basement, ay agad kong binuksan ang aking kotse at inis na basta na lang doon pinapasok ang pasaway kong maid. Tumingin ako dito ng masama pagkatapos. Aray naman, sir! Reaksyon pa nito na pinanliitan pa ako ng mga mata. Hindi ko naman inlis ang masamang tingin ko dito. May problema ka na naman ba, sir? Inosente nitong tanong sa akin. You are my problem, woman. Bakit ba kung kani-kanino ka lumalapit? Inis na balik kong tanong dito. Sila kaya lumalapit sa akin, sir? Sagot naman nito na lalo kong ikinainis. Napasabunot na lang ako sa aking buhok. Hindi ko matanggap na tama ang sagot nito. Napansin ko nga kanina na madami ang tumitingin dito, lalo na ang mga lalaki. At kapag siguro naging pakalat-kalat ang babaeng ito sa kung saan, ay kahit sino ay pupulutin ito. She's too beautiful, like a goddess, to not be seen by anyone. At naiinis ako sa katotohanan na yun. Kainis! Wika ako na lang bago pumunta sa driver's seat. Sinimulan ko na lang rin paandarin ang kotse at hindi na muling pinansin si Marimar na ngayon ay tahimik lang sa tabi ko. Nararamdaman ko na lihim itong sumusulyap sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Okay ka lang ba, sir? Hindi nakatiis na tanong sa akin ng dalaga. Hindi ko ito pinansin at itinutok na lang ang mga mata sa daan. I'm not really fine because this woman beside me is confusing me. Hindi ko alam kung bakit may kakaibang dulot sa akin si Marimar at hindi ko yun matanggap. I can't accept these feelings because I already have Amy and anytime soon, she will come. Marimar's point of view. Nang makarating kami sa bahay ni Sir Marcus, ay napansin ko ang pananahimik nito. Hindi rin ako nito pinapansin kahit paulit-ulit ko itong tinatanong kung ayos lang ba to. Sinundan ko na lang to ng tingin nung magsimula itong umakyat sa kwarto nito. Napabuntong hininga na lang ako at naisip na baka galit to sa akin. Ano bang gagawin ko? Napailing-iling na lang ako bago iniwas ang tingin sa binata. Tatalikod na lang sana ako nang marinig ko naman ang pagtawag nito sa aking pangalan. Marimar? Malumanay na tawag nito sa akin. Agad naman ako ditong lumingon. Bakit, sir? Nakangiting tanong ko naman dito. Napakunot noo ako nang tumitig lang ito sa akin. Naramdaman ko bigla ang pamumula ng aking pisngi dahil sa paraan ng pagtitig nito. Na para bang ako na yata ang pinakamagandang babae sa mundo na nakita nito. Napangiti ako lalo sa aking naisip. May gusto ba kayong sabihin sa akin, sir? Tanong ko pa sa binata na hindi maalis sa muka ang matamis ng ngiti.
Bakit ang pangit mo? Balik tanong ni sir na nakapagpawala sa aking ngiti. Sinamaan ko bigla ng tingin si Marcos dahil sa pagkabigla. Ano? Ako? Pangit, sir? Hoy, hindi ako pangit, no. Sobrang ganda ko kaya. Dami nga sa akin nagkakagusto eh. Depensa ko naman. Yabang. Wika sa akin ni sir bago ako tinalikuran. Magsasalita pa sana ako para kontrahin si Sir Marcos pero nawala na agad ito sa paningin ko. Pumasok na ito sa kwarto nito. Di naman ako mayabang, nagsasabi lang ng totoo. Bulong ko na lang sa sarili habang naglalakad papunta sa aking kwarto na nakapwesto lang sa ilalim ng hagdanan papunta sa kwarto ni Sir Marcos. Kinabukasan ay maaga kong ipinagluto ng agahan si Sir Marcos para makakain nito bago pumasok sa trabaho nito. Naisip ko kasi na baka wala rin ito sa mood dahil naiinis na ito sa akin. Lihim akong natawa ng mahina sa aking naisip. Kailangan kong makabawi sa binata para matuwa naman to sa akin. Habang nagluluto ay hindi ko mapigilan ang hindi sumayaw-sayaw sa harapan ng niluluto ko. Hindi pa rin nawawala ang pagkakangiti ko habang tinitikman ang lasa ng pagkain na ngayon ay malapit ng maluto. Ang sarap ko talagang magluto, sabi ko pa matapos kong tikman ang niluto ko. Stop dancing, woman. You look like a swaying bamboo. Ang tigas ng katawan mo. Wika ng isang tinig mula sa aking likuran. Agad naman akong lumingon at sinamaan ng tingin si Sir Marcos na ngayon ay kakapasok lamang ng kusina. Ang sama niyo, sir, ha? Wika ko sa binata pero hindi na ako nito pinansin. Tumigil na rin ako sa pagsasayaw dahil baka punahin na naman ako ng masungit kong boss. Umupo lang ito sa isa sa mga upuan doon. Napasimangot na lang ako bago bumalik sa aking ginagawa. Make me coffee. Utos sa akin ni Sir Marcos. Naiintindihan ko na ang salitang alien na yun ni Sir dahil madalas ay yun ang inuutos nito sa akin. Agad naman akong kumuha ng sachet ng kape at binigay yun dito. Sinamaan muli ako ng tingin ng binata. Are you really irritating me? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako naiintin? Here's your coffee, sir. Putol ko sa paninermo nito sa akin. Nakahanda naman na talaga ang tinimpla kong kape para dito. Gusto ko lang talaga tong asarin. Natawa ako ng mahina, kaya naman sinamaan ako nito ng tingin. Nginitian ko naman ito ng matamis bilang balik. Napangiti din ako dahil sa ilang salitang alien na nasabi ko ng maayos. Ilang araw ko rin yung pinag-aralan, ha? Nang makuha na ni Sir Marcos ang kape na tinimpla ko, ay bahagya pa itong tumitig sa aking muka. Napakunot noon naman ako. Ano na naman kaya nakikitang problema ni Sir sa mukha ko? Napapansin ko sa binata ay lagi itong may pinupuna sa akin. May problema ba sa mukha ko, sir? Usisa ko kay Sir Marcos na hindi pa rin inaalis ang tingin sa mukha ko. Bigla naman itong nag-iwas ng tingin sa akin. What's with your face? Naka-makeup ka ba? Tanong nito sa akin. Namangha naman ako dahil nagawa pa pala yung mapansin ng binata. Naglagay talaga ako ng makeup dahil ayoko na ulit masabihan ni sir ng pangit, no? Opo, gusto mo rin po ba mag-makeup, sir? Nakangiting tanong ko dito. Agad naman ako nitong sinamaan ng tingin. What are you thinking? Iniisip mo ba na bading ako? Nagulat naman ako sa naging tanong nito. Hala, bading ka, sir? Tanong ko pa dito na hindi makapaniwala. Nakaramdam ako bigla ng panghihinayang. Ang gwapo naman ni sir, tapos bading naman pala. Napabuntong hininga ako. Are you really insulting me, woman? Galit na naman na tanong sa akin ni Sir Marcos. Po? Never mind. Nawawalan ng pasensya na wika na lang nito. I have to go. Nawalan na ng gana na dagdag pa ng binata. Tumayo ito at nagsimula ng maglakad palabas ng kusina. Agad naman ako nataranta. Kumain ka po muna, Sir Marcos. Pigil ko na iniharang pa ang katawan sa may pintuan para lang hindi ito makalabas ng kusina. Step aside. Maotoridad na utos nito sa akin. Umiling naman ako ng sunod-sunod. Hindi pwede, sir. Kumain ka po muna. Sayang naman ang niluto ko. Sa office na lang ako kakain. Bali walang sagot naman nito. Napalabi naman ako dahil dun. Sir naman, nagpakahirap ako tapos hindi ka pala kakain.
Napansin ko naman na bahagya itong natigilan at napatitig sa akin saglit. Napabuntong hininga ito pagkatapos. Napangiti naman ako dahil doon. Pasaway talaga. Wika pa ni Sir bago sumusukong tumango. Okay, I will eat first, then I'll go to the office after. Dagdag pa nito bago ako hinawakan sa braso para higitin pa upo sa naroroong upuan. Natigilan ako sa ginawa nito. Bigla ay nakaramdam ako ng kakaiba. Tumikhim ako para mawala ang pakiramdam na yun. Napansin naman ni Sir Marcus na hawak nito ang braso ko kaya naman agad nitong iyong binitiwan. Bigla ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan namin dalawa. Nang makaupo si Sir Marcus sa katapat kong inuupuan, ay ako naman ang tumayo. Mauna na po kayong kumain, sir. Mamaya na po ako. Nakangiting wika ko pa dito. Tumingin naman sa akin si Sir Marcus at kumunot ang noo. Napakibit-balikat ako sa kawalan ng ideya kung bakit yun ang naging reaksyon nito. Tumingin ako sa binata na parang nagtatanong. Take a seat. Utos nito na ikinamaan ko. I think I should teach you how to understand me. Pagod na ako sa pagiging walang alam mo. Dagdag pa nito. Ngumiti na lang ako dito. Umupo ka na, Marimar. Sabay na tayong kumain. Sabi pa nito na ikinagulat ko. Ano sir? Hindi pa rin makapaniwala na tanong ko dito. Nang mapansin ko na tatayo na si Sir Marcus para hawakan ulit ako sa braso para paupuin, ay inunahan ko na to. Oo, wag mo na po ako hawakan sir. Nakangising wika ako dito. Kumunot naman ang noo nito kaya lalo akong ngumiti. Kaya ko naman pong maupong mag-isa sir. Hindi naman ako baldado. Dagdag ko bago agad na umupo sa katapat na inuupuan nito. Narinig ko na lang ang pag-asik ni Sir bago muling umupo. Matapos naming maupong pareho ni Sir Marcus, ay ilang segundo po muna kaming nakatulala sa mga niluto kong pagkain. Napatingin sa akin bigla ang binata at natawa naman ako nang marinig namin ang pagtunog ng sikmura ko. Naamoy ko kasi ang niluto kong sinangag kaya lalo ako nakakaramdam ng gutom. Nahihiyang ngumiti na lang ako kay Marcus. Gutom na kasi ako sir. Pag-amin ko dito. Napansin ko ang pagngiti ni Marcus, dahilan para matigilan ako. Ano ba nangyayari sa akin? Lihim kong ipinilig ang aking ulo para mawala ang aking isipin. Nagulat pa ako nung mapansin ko na nilalagyan na ng pagkain ni Marcus ang plato ko. Uy, ako na lang po, sir. Pigil ko sa ginagawa nito. Sinamaan naman ako nito ng tingin, kaya wala akong nagawa kung hindi hayaan ito sa gusto nitong gawin. Napatitig na lang ako kay Marcus at lihim na napangiti. Salinan ko na lang ng tubig ang baso nyo, sir. Sabi ko na lang bago sinalinan ng baso na nasa harapan nito. Thanks. Hindi tumitingin sa akin na tugon nito. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na mapangiti. Naihibang na yata ako. Tumingin bigla sa akin si Marcus. Kaya nahuli ako nitong nakangiti at nakatitig dito. Naramdaman ko ang pumumula ng aking pisngi. Sir, kumain na tayo. Nagugutom na talaga. Naputol ang iba ko pang sasabihin dahil biglang tumunog ang cellphone ng binata na ngayon ko lang napansin na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Lihim akong nagpasalamat dahil para akong timang na nagsasalita ng paputol-putol. Napakunot noo ako nung makita ko sa cellphone ni Marcus ang isang litrato ng magandang babae. Tumingin sa akin ang binata bago tumayo sa kinuupuan nito. I have to go. Sa office na lang ako kakain. Wika pa ni Marcus bago ito naglakad palabas ng kusina. Sinundan ko na lang ito ng tingin. Yes babe. Narinig ko pang wika nito sa kausap nito sa cellphone nito. Napabuntong hininga na lang si Marimar. Babe? Nang mawala na sa paningin ko si Marcus, ay bumaling ako sa mga niluto kong pagkain na hindi man lang natikman ng binata. Nagpakawala na lang ako ng isang malalim na hininga pagkatapos. Marcus' point of view. Nakatanaw ako ngayon sa labas ng bintana ng aking opisina habang pinaiikot ang ballpen sa aking mga daliri. Napapabuntong hininga ako sa ting pumapasok sa isip ko ang malungkot na mukha ni Marimar nang basta na lang akong magpaalam dito kanina. Hindi ko rin alam kung bakit nagawa ko pa itong lingunin kanina bago ako tuluyang makalabas ng kusina. Hindi ko ring maiwasang isipin si Ami dahil pakiramdam ko ay nagkakasala na ako dito.
Mr. Del Ruiz? Pukaw sa akin ng isang boses, dahilan para bumalik ang aking diwa. Agad naman akong bumaling sa nagsalita. Yes, Miss Santiago. Tanong ko sa aking secretary. You look like your mind is occupied with someone, Mr. Del Ruiz. May panunukso sa boses na sabi pa nito sa akin. Tumikhim naman ako para alisin ang bumara sa aking lalamunan. I didn't give you permission to meddle with my personal things, Miss Santiago. Wika ko naman dito. Mukha namang napahiya bigla ang aking secretary. I'm sorry, sir. Nakayo kong paumanhin pa nito sa akin. Hindi ko na lang ito pinansin. What brought you here, Miss Santiago? Ay, oo nga pala, sir. It's time for the conference meeting. Inform nito sa akin. Agad naman akong tumayo para lumabas na ng aking opisina at pumunta sa conference meeting na halos nakalimutan ko na dahil sa pag-iisip kay Marimar.